It's the season to be jelly, as in gelatin. Hindi lang leche flan ang nakalyanerang dessert na bumibida tuwing Noche Buena, pati na rin ang mga makukulay na gelatin. Si Maricel, nagbebenta ng gelatin sa lyanera na iba't iba ang flavors. May cheese, pineapple, at langka. 40 pesos kada lyanera. Ang kanilang ginagamit na gelatin, yung bloke-blokeng gulaman na nabibili sa mga palengke. Dinurog muna ang gelatin at tinunaw gamit ang uling. Hinaluan ng asukal at gata. Sa ibang gelatin kasi, di ba, gatas. Yung sa amin talagang purong gata. Tapos talagang walang halong tubig. Hindi namin tinitipid sa ingredients. At saka inilagay sa lyanera ang pampa-flavor na keso at pinya. Dito na ibinuhos ang gelatin mixture na nilagyan din ng toppings. Para naman sa langka gelatin, hinahalo na mismo ang langka sa mixture para mas manuot ang lasa. First time kong makatikim gelatin na may langka. Hindi siya nakakaumay, masarap siya. Ang gelatin ni Maricel, pang masaraw, natutunan niya sa kanyang yumaong ama. Malaking tulong. Hindi naman kasi stable yung asawa ko sa trabaho niya. Tapos yung anak ko, nag-aaral din siya. Nakakakuha kami doon ng pambaon ng anak ko, pangkain namin. Natakam na ho ba kayo sa mga gelatin na ito? Pwes, ito muna ang pampakalma. Amazing, hindi po ba? Ito ang nauuso nitong mga nakaraang taon na 3D gelatin art. At ang isa sa mga gumagawa nito, ang tinaguriang Jelly Master na si Jose Dumondon III. Sa sobrang ganda nito, nakakahinayang kainin. Napakabusisi ng paggawa ng 3D gelatin art. Tsaga, pasyensya, talaga kailangan ng malaking pasyensya. Hindi siya madaling gawin sa umpisa. Sa maliit na cupcake, aabot ka ng mga 30 minutes to 45 minutes each. Sa mga malalaki, aabot ka ng mga 2 hours na paggawa ng gelatin. Isa-isa mong ilalagay yung mga petals sa loob ng gelatin hanggang makabuo ka ng bulaklak. Una munang ginawa ang base at saka ang mga pangkulay. Pero paano ginagawa ang mga bulaklak na nasa loob ng gelatin? Gamit ang mga customized syringe na ito, isa-isang itinuturok sa gelatin ang mga pampakulay hanggang makabuo ng mga disenyo. Lasang lemon. Sobrang ganda niya. Mas gugustuhin ko na lang na i-display kaysa kainin. Meron din silang cupcakes, rose in wine glass na pang souvenir, cakes na disenyong garden, parrot at manyika. Kahit nakakahinayang kainin sa ganda, kailangan itong ubusin bago magtatlong araw. Kung hindi, malulusaw. Kadalasan sasabihin pa na, paano kakainin to? Meron kaming isang customer na for wedding, yung mga flower in wine glass. Akala nung guest nila, candle, so nilagay nila sa cabinet, nilanggam at natuyo nilang yung gelatin. Pero heto talaga ang sikat tuwing Pasko, Cathedral Windows Cake, inspired ng mga stained glass sa ating mga simbahan, at ang crema de fruta na may peaches at cherry sa ibabaw. Para sa Cathedral Windows Cake, hinalo ang gelatin at gatas. At saka inilayer ang gelatin cubes na iba't iba ang flavor. May kalamansi, lemon at orange. Matamis, maasim, creamy. May 6 na layers naman ang crema de fruta ni Pressy. Matamis po, nalalasahan ko po yung fruit cocktail po tsaka yung chiffon cake po. Nung minsang nag-OFW sa Middle East si Pressy, nakatulong daw ang kanyang mga gelatin cakes para ang mga kababayan nating OFW maibsan ang kalungkutan tuwing hindi makauwi sa kanilang mga pamilya sa Pasko. Pag nasa ibang bansa ka, lalo na sa Saudi, ang matamis nila malayo sa matamis natin, iba. Ayun yung mga Pilipino doon, para na rin silang nasa Pilipinas. Araw-araw yan, ubos yung aking delivery.
Ang gelatin ngayon, kung hindi powder, bloke-bloke. Ibang-iba sa gelatin na ginagamit noong araw. Pahaba, matigas, magaspang, at makulay. Ito ang agar-agar. Para maging gelatin, tinutunaw ito sa mainit na tubig. Ang agar-agar mula raw talaga sa seaweed. Dito sa Calatagan, sa Batangas, ang mga seedling ng seaweed dinadala sa maalon na bahagi ng dagat. Itinatali at saka iniiwan ng ilang linggo hanggang pwede nang ma-harvest. Sunod itong ibinibilad. Kulay violet kapag tuyo. At saka ito tatanggalin sa tali at ipinapagpag. Kinakailangan wala kang makikitang asin. Iniimbak ng ilang araw hanggang pumuti. Maganda ang quality, mas mataas ang presyo. Ang mga nakolektang dried seaweeds, diretso sa mga manufacturer sa Maynila para gawing agar-agar. Lahat ng seaweeds may agar content. Makita ng mga tao na, meron nga palang profit out of farming. Pwede pala tayong umasenso. Hindi na natin sasabing, ang fisher pox lang ako. Agar-agar din ang isa sa mga pangunahing sangkap ng paboritong panghimagas ng mga Kapampangan, ang ginilo o ginataang yelo. Naisipan daw ng mga matatanda noon na gumawa nito para hindi masayang ang pinigaang nyo na ginagamit sa mga kakanin tuwing mahal na araw. Madalas na hinahain kanin na patulbad sa panahon ng Kwaresma o mahal na araw. Yung mismong sangkap nito na gata, ang pangalawang piga ay ginagamit sa paggawa ng ginilo. Ang agar-agar, hinimay para madaling lumambot. Ibinabad ng ilang minuto sa tubig at saka pinakuluan at walang tigil na hinalo hanggang matunaw. Matamis siya at saka malinamnam. Tuwing Pasko, inihahain din ang solid nitong version, ang gulaman sa llanera. Creamy na creamy. Naglarasa po yung laman niya. Sakto lang po sa lasa. Mahihalin tulad mo yung gulaman sa lanera, sa makulay na kultura, pakulay na parol ng Pampanga. Oh, di ba? Ang simpleng gelatin meron ding sentimental value. Ang lakas makabata. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.